Bakit ganito? Kagabi lang inilagay ang isda, 1,000,000 ah. Iyan ang lahat ng yaman ko. Sino ang gumawa nito? Sino ba talaga? Bukas ang araw ng pagbubukas. Namatay ang lahat ng isda, 1,000,000. Zhao Ya. Paano siya nandito? Nandyan ka pa rin kasama si Wang Qiang. Zhao Ya, ikaw. Bakit ka kasama si Wang Qiang? Boss Harlem. Bakit naglalampas ka dito sa tanghali at nagpapahinga sa araw? Hey, anong nangyayari dito sa tubig na puno ng bulaklak? Yung mga magagandang koi na binili mo kanina. Sa gitna ng araw, nagkakaroon sila ng puting mukha at nagpapahinga sa araw. Napakaganda. Si Wang Qiang ba ito? Para sa bukas, para sa pagbubukas ng iyong fish pond. Naghahanap ka ng tao sa gitna ng gabi para lasunin at patayin ang aking isda. Pwede namang kumain ng walang kaayusan. Pero huwag namang magbitiw ng mga salitang walang batayan, Boss Lin. Sa liwanag ng araw. May ebidensya ka ba? Walang kahit anong surveillance dito. Sino ang nakakita sa akin na naglagay ng lason? Ito ay tinatawag na kalamidad, naintindihan mo ba? Kahit ang Diyos ay naniniwala na. Hindi karapat-dapat ang lugar na ito na magbukas ng negosyo. Lin Chen, huwag ka nang mag-ingay dito. Wala kang kakayahang ayusin ang fish pond. Kailangan mo pa bang sisihin ang iba? Xiao Ya, alam mo ba na ako ang nagpao ng bahay na para sa kasal? Para lang maayos ang lahat pero namatay na ang isda. Ano ang meron tayo para sa kasal? Bakit ka nakatayo sa panig niya? Kasal, Lin Chen. Huwag ka nang mangarap. Pakakasalan kita. Gusto mo bang ipababad ako araw-araw sa ilalim ng araw? Nang naghuhugas ng damit na may amoy ng patay na isda. 20,000 na pirasong pira-pirasong brilyante. Sa ilalim ng araw, walang kahit isang kislap ng liwanag. Matagal ko nang hindi na gusto ang ganitong bagay. Kagabi, si Qiang ay umorder sa akin ng isang South African na 3 karat na tunay na diamante. Bumili pa ako ng isang buong unit na may tanawin ng ilog. Nakasulat lang ang pangalan ko, ikaw. Hindi mo nga maibigay ang buhay na gusto ko. Ngayon, may utang ka pang milyon. Lin Chen, tapos na tayo. Kaya, bakit mo kinuha ang access sa aking fish pond at ang oras ng pagbabantay? Lahat ng sinabi kay Wang Qiang. Nakipagtulungan siya nang magdala ng lason sa kalagitnaan ng gabi, di ba? Anong ibig sabihin ng pakikipagtulungan? Para lang sa sariling kinabukasan, sinadya kong itigil ang pagkalugi. Gusto mo bang sabihin na sumama ako sa iyo na agad-agad? Na makikipag-isa sa mga mahihina na kailangang ipasara ang bangko? Na magdaranas ng ganitong walang katapusang paghihirap? Hahaha, Lin Chen, naririnig mo ba? Ito ay tinatawag na magandang ibon ay pumipili ng puno upang magpahinga. Bukas, ang aking Longteng Yellow Base ay grand opening. Inimbitahan ko ang mga milyon-milyong tagasunod sa internet. Na si Fishing King Lao Liu upang magbantay. Hahaha, lahat ng mayayamang tao sa lungsod ay darating dito upang gumastos. Si Aoya, umalis na tayo. Pabalik sa aking malaking villa para magpalamig. Tapos na, wala na. Kakapan lang ito nagsimula. Wang Qiang, Zhao Ya. Akala niyo na mapipilitan akong mamatay sa pamamagitan ng pagdudulot ng lason sa aking isda. Galit sa paghihiganti sa asawa. Galit sa pagkawasak ng negosyo. Hindi mapagkakasundo hanggang kamatayan. Tinanggap ko na ang 2,000 yuan. Para ituring mo na pang down payment sa kabaong nyo. Sistema. Nakaimbak na sa espasyo ng sistema ang paunang antas ng espiritu ng Dragon King. Gusto mo bang agad na ipasok ito sa kasalukuyang lawa ng isda? Ngayon, gusto kong makita. Kung kayang talunin ng Dragon King ang putik na ito sa lawa. Ilagay mo sa akin ang asukal. Ang tubig na ito ay walang anumang lason. Ang tiyan ko na nasaktan kanina ay hindi na sumasakit kahit kaunti. Ang buong katawan ko ay puno ng lakas. Ito ang espiritu ng tubig ng Dragon King. Wang Qiang o Wang Qiang. Pinagsikapan mong patayin ang aking isda. Ngunit sa iyong sariling mga kamay ay tinulungan mo akong buksan ang kahon ni Pandora. Bukas, ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Nagastos ng 1,000 para ayusin ang mga patay na isda. May natitirang 1,000. Hindi iyon yung 2,000 na ibinigay ni Wang Qiang. May natitirang 1,000. Talagang malas. Nawalan na naman ng oxygen ang batch na ito ng isda. Lahat ay naipit na sa kamay ko. Lahat ng mga patay na grasyang isda at karpa ni Laoli, kukunin ko na. Magkano? Uy, hindi ba't si Boss Lin ng Kinglong Blackpit ito? Narinig ko na nagka-epidemya ang iyong palaisdaan kahapon. Namatay lahat ng mga isdang koi na nagkakahalaga ng milyon.
Bakit ka nagbubukas ngayon? Balak mo bang gamitin ang mga patay na isda na ito para lokohin ang mga mayayamang mangingisda? Mga isdang patay para sa mga mangingisdang mayayaman, ha? Walang paligoy-ligoy. Kukunin ko ang isda at ang basket sa halagang 200. Sige na, 200, mabenta ko na sayo, kahit papaano ay makakabawi na ako. Pero, Boslin, nais ko sanang ipaalala sayo. Ang mga sirang isdang damo ay nasa 5-6 na kilo lang. At malapit na silang mamatay. Kung ilalagay mo sila sa lawa, siguradong mamamatay sila. Para kang nagwawasak ng baso at tinatanggap na lang ang lahat. CJ, ang sobrang lakas ng gin. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na maliitin ako ngayon. Yung isda sa palengke na nagkakahalaga ng 200 yuan. Mga boss, mga pamilya ko, ngayong araw magbubukas ang aking Dragon Flying Road Fishing Base. Nag-invest ng 5 milyong. Lahat ng inilagay ay mga isda na may bigat na 100 kilo. Russian sturgeon at mga dekalidad na malaking tilapia. Tingnan niyo yung katabing mahirap na si Lin Chen. Namatay lahat ang mga isda sa kanyang lawa kahapon. Kakalabas ko lang, nakita kong bumili siya sa palengke ng mga murang isdang grass carp na malapit nang mamatay sa halagang 200 yuan at itinapon ito. Napakabasura ng kanyang lawa. Kahit na ako na lang ang magpuno ng septic tank, amoy pa rin. Nga, mga kamag-anak. Si Lin Chen ay walang kwentang galit na walang magawa. Huwag kayong pumunta sa kanya, hindi pwedeng magpahinga. Huwag kayong pumunta sa kanya, hindi pwedeng magpahinga. Huwag kayong pumunta sa kanya. Hindi na pwedeng manghuli ng isda, kahit ang mga walang kwentang isda at aso. Kahit ang mga walang kwentang isda at aso. Wang Qiang, huwag kang masyadong magyayabang. Kung ganun kagaling ang iyong lawa, tama bang ipagkalat ang sinasabing milyon-milyong antas ng mangingisda? Nasubukang maghanap dito sa aking pamilihan ng patay na isda. Natatakot ako na baka hindi niya kayang hilahin. Kahit ang 5 kilong sirang isda mula sa aking lawa. Bata, ano ka ba? Bata, ano ka ba? Anong klaseng tao ka, ha? Nagtatanong ka pa sa kakayahan ko. Itong hawak ko ay imported na daiwa mula sa Japan. Limitadong edisyon na malaking panghuli. Ang carbon pool nito ay umaabot ng 40 pounds. Huwag mong sabihin 5 pounds na patay na isda. Kahit na isdang tuna sa dagat. Kaya kong hilahin yan. Sige, kung gusto mo talagang mamatay, Lin Chen, si Lao Liu. Pumunta ka sa kanyang sirang lawa at magtangkang manghuli. Para malaman niya kung ano ang tunay na profesional na pagkatalo. Para mawalan siya ng lahat kahit ang kanyang salawal. Lene. Tignan mong mabuti, bata. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano maging tao. Dito sa akin, manghuli tayo. 200 piso isang oras. Hindi ito mapag-usapan. At may isa pang mahalagang bagay. Punitin ang linya. Wala kaming pananagutan. Hahaha. Hahaha. Yun mga pamilya. Talagang nakakatawa ang nangyari ngayon. Aba, ako na isang hari ng pangingisda. Nakalugmok na ako sa panghuli sa isang murang po. Mga isdang mabibili lang ng 2 piso kada kilo. Ito ay isang insulto sa aking kakayahan. 73, 5 kilo, bigyan mo siya ng leksyon. Maghintay ka lang, bigyan mo siya ng leksyon. 77, hintayin mo siyang humingi, bigyan mo siya ng leksyon, boss. Bilis, Lao Liu. Hulihin mo lahat ng isda niya sa loob ng 0 minuto. Hinintay pa ng kliyente ko na makahuli ka ng 100 libra ng malaking isda. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa ganitong basura. Tama si Kuya Qiang. Sa ganitong putik na balon. Aalis na ako kung magtatagal pa ako ng 1 minuto dito, nakakainis na. Tumingin kayo ng masaya, magpakasaya kayo. Malalaman nyo rin maya-maya. Tingnan nyo ng mabuti. Orihinal na inangkat mula sa Japan, limitadong edisyon ng Daiwagi na malaking panghuli. Presyo, 58,000. Kasama ang aking 8.0 na super lakas na pangunahing linya. Huwag sabihin na nangingisda ng mga damong isda. Kahit na mga baboy sa tubig. Kaya kong hilahin ito mula sa tubig ng walang kahirap-hirap. Lanal-lanan.
Naku! Ay! Pumunta na ako dito. Ay! Anong klaseng bagay ito? Hindi ito pwedeng 5 kilo ng isdang grass. Barko ba ito ng submarino? Tulong, masusugatan na ang pulso ko. Ay! Ito na ang puno ng busog sa lawa ng Ness. Ito na ang puno ng busog sa lawa ng Ness, 5 busog na oso na ito, grabe, ito na ba ang halimaw ng lawa ng Ness? 5,800 puno. 5 busog na ito, grabe, 5,800 puno, 20 grabe, ito na ba ang halimaw ng lawa ng Ness? 8 puno ng busog na ito. 5 busog na oso na ito, 5,800 puno, ito na ba ang halimaw ng lawa ng Ness? 8 puno ng busog, 8 puno ng busog. 5,800 puno, ito na ang 8 puno ng busog, ito na ba ang halimaw ng lawa ng Ness? 35 dagdag, 5,800 puno, ito na ang puno ng busog sa lawa ng Ness. 8 puno ng busog na ito. 5,800 puno ang marumi na ito na ba ang halimaw ng lawa ng Ness? 28 dagdag, 5,800 puno ng busog, malaking gulo, enjoy na numero 8, 5,800 puno, 5,000 puno. Mag-akyat tayo. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang lubid. Malinaw kong naisulat sa pisara kanina. Unang patakaran ng Kinglong Blackpit. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng fail-safe rope. Kung maputol ang tungkod o ang linya, sarili mong kasalanan. Ay! Tulong, gulo-gulo. Tulong, hindi ako marunong lumangoy. Imposible, hindi talaga posible. Paano naman ang sirang isda sa palengke? Makakabuo ng 50,000 na pamingwit. At makahatak pa ng tao sa tubig. Sigurado akong may nakatali kang bakal na kama sa ilalim ng tubig. Ito ay tiyak na isang panlilinlang ni Lin Chen. Ginoong Liu, ang puwersa ng isda ko sa palengke ay medyo katanggap-tanggap. Ang pamingwit na 58,000 ay biglang bumagsak. Mukhang maganda ang iyong kagamitan. Ngunit ito'y basura lamang. Boss, anong isda talaga ang nasa ilalim ng tubig? Tiyak na hindi ito karaniwang isdang damo, hindi ako naniniwala. Dala ko ang lahat ng pinakamagandang kagamitan ngayon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maglalabas ako ng 5,000. Kailangan itong mahila pataas. Pasensya na. Ngayon, natapos na ang 1 oras. Pangalawang alituntunin ng Kinglong Hekeng. Hindi naghihintay sa mga nahuli. Kung gusto mong mangisda, pumila sa likod. May bayad na 200 yuan para sa pangingisda. Huwag kalimutang i-scan ang code. Tunay na kwento ng pagkakabasag ng sikat na mangingisda na si Lao Yang. 23 si Lao Yang, ang hari ng pangingisda na may 10 milyong tagasunod, nagkaroon ng aksidente sa kanyang pagsasagawa. Si Lao Yang, ang hari ng pangingisda na may 10 milyong tagasunod, nagkaroon ng aksidente. Sa bayan ng Hai, may mga kakaibang isda, sa silangang dagat, may mga kakaibang nilalang. 200 pisong limitasyon sa pagpatay ng mga patay na isda sa palengke. Limitasyon sa pagpatay ng mga isda sa palengke, 200 piso. Sa bayan ng Dongguan, may mga mabagal na isda. Limitasyon sa pagpatay ng mga patay na isda sa palengke, 200 piso. Sa malaking bayan ng dagat, 200 piso limitasyon sa pagpatay ng mga patay na isda sa palengke. 200 piso limitasyon sa pagpatay ng mga patay na isda sa palengke. Ngayong tag-init, limitasyon sa pagpatay ng mga patay na isda sa palengke. Ngayon, ako ay manghuli sa malalim na dagat. Tirador ng tuna na may iron plate at E-line na 1-0-0. Kahit na may malaking pating na nakatago sa ilalim ng tubig. Akin ang hilahin ito palabas kahit anong mangyari. Old Liu, kahapon nakakahiya ka sa bahay ng lola mo. Ngayon, tignan mo ang akin. Itong malaking carbon rod ko ay naka-order mula sa factory na custom-made. Lakas ng tili ay 100 yen. Kung hindi ko mahuli ang mutant na grass carp na ito ngayon, iinumin ko ang tubig sa pond na ito. ₱1,000 sa 1 oras. Hindi kayang itago ang linya. Naputol na linya. Naputol na tungkod, naputol na linya, hindi kami mananagot sa naputol na tungkod at linya. Hindi kami mananagot sa naputol na tungkod at linya. ₱1,000 sa 1 oras. Boss Lin, nagiging sobrang mahirap ka na ba? Pumunta ka na lang para magnakaw. Mas mahal pa ito kaysa sa pinakamagandang babae sa club. At hindi pa pinapayagang gumamit ng test rope. Ito ay isang labis na kondisyon. Talagang nagkamali si Lao Liu kahapon. Akala niya ba lahat ng halimaw ay nasa basurang ito? ₱1,000 bawat oras. Tanga lang ang pumupunta para manghuli.
Akala nila mahal, akala nila sobra. Nandyan lang ang buong pampang. Sige, alis na, di na magpapalam. Ang mga isda ko sa Green Dragon Blackpit. Laging panalo laban sa lahat. Kung wala kang mental na paghahanda sa pagkabasag ng kawit o linya. Mas mabuting umuwi ka na lang at maglaro ng mga laruan mo, bata. Huwag kang magpakahiya dito. Bumili ako ng 1-0 oras na bukas. Ako ang unang maghuhulog ng linya ngayon. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapahinto, mga kalokohan sa tubig na ito. 1-0, 000 yuan. Yun anong halaga ng 1,000 yuan? Kulang ba ako sa perang ito? Ang kulang sa akin ay dangal. Bayaran mo ako ng 20,000. Ako pa nga ang maghuhuli buong araw. Kung hindi ako makahuli ng isda ngayon, hindi na ako tatawaging Li. Hahaha. Ay, magbayad ka ng liham. Ang Jin ng malupit na espiritu ng Dragon King Spirit Spring ay lalakas kapag nakaharap sa lakas. Mga mamahaling laruan nyo. Handa na ba kayong tanggapin ang kawalan ng pag-asa? Nangyari kay Qiang Jie. Yung mga malalaking boss at na customer na inimbita namin. Lahat ay pumunta sa basurang putikan ni Lin Chen sa kabila. Hindi man lang kami tinignan. Bakit? May tunay akong leather sofa dito. May mga libreng mamahaling sigarilyo. May imported na Kobe beef. Bakit sila pupunta sa basurang lugar na walang payong ni Lin Chen? Na gumagastos ng 1,000 para sa paghihirap. Nabaliw na ba ang grupong ito ng mayayaman? Si Lin Chen ang walang silbi. Paano siya makakakuha ng higit sa 10,000 sa isang umaga? Bakit siya? Hindi ito possible. Siguradong may ginamit siyang lihim na panlilinlang. Hilaga. Ang mga nabagong isda na nagalit sa espiritu ng bukal. Parang mga nakatago na lobo sa ilalim ng tubig. Ay! Naku, nag-blackout. Tumulong ka na. Tulong, ang lakas ng puwersa ng isdang ito, nakakatakot. Parang mapuputol na ang kamay ko. Ang aking daiwa. Ang aking Shimano. Demonyo, ito ay tiyak na isang demonyong lawa. Wang Qiang, nakita mo ba? Ito ang sinabi mong bigla ang kailangan ko kahapon. Bumili ng gamot sa daga at muling binuksan ang putik na hukay. Ito ang tinatawag mong Dimensionality Reduction Attack. Lanan. Patayin mo ako. Kahit na masira pa ang braso ko ngayon. Gusto kong makita kung anong uri ng halimaw ito talaga. Putang ina, yun ay isdang asul. Mas makapal pa yata ang mga kaliskis nito kaysa sa baluti. Bigyan mo ako ng pagbabawal sa internet. Nahuli ko na. Nahuli ko na. Gumagamit ng kagamitan sa pangingisda sa dagat para mangisda sa tubig tabang. Kahit na hindi ito patas. Pero kung mahuhuli mo, may kakayahan ka. Hindi ba, Boss Lin? Master Lin, ako si Lao Liu, 30 taon na akong nangingisda ng tilapia. Lakad sa buong hilaga at timog ng malaking ilog. Iyan na ang sayo. Sino ang may lakas na manggulo dito? Ako ang unang lalaban sa kanya. Nababaliw na ang mga taong ito. Isang simpleng isda lang naman, sobra na ba? Grabe, yan ang pinakamagandang industriya ng pagkain sa Jiangnan. Si Tang Yuxi ng Tang's Imperial Cuisine. Upang suportahan ang kanyang Michelin 3-star na restaurant. Paano siya napunta sa ganitong liblib na lugar? Kukunin ko ang isdang ito sa halagang 100,000. Kukunin ko ang isdang ito. Ginoong Tang. Ngunit ang mga patakaran ng hukay na ito. Kung mahuli mo, yun na yun. Basta't hindi mo ito ibinabalik sa aking lawa at pinapabaho ang tubig. Kahit kanino mo ibigay. Anyway, Wang Chachu. Dito mismo sa lugar na ito, maghahanda ng isda. Gusto kong makita kung totoo nga ba ang sinasabi sa internet tungkol sa kakaibang halimaw sa tubig na ito at kung karapat-dapat ba ito sa pangalan ng aking Tang's Feast. Ginoo, tingnan mo ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Talagang hindi pwedeng mangyari ito. Sobrang ganda. Ito ang tunay na uri ng pagkain na para sa mga Diyos. Nakatikim na ako ng bluefin tuna na nagkakahalaga ng libong piso bawat kilo. Nakatikim na rin ako ng pinakamataas na uri ng truffle. Pero kung ikukumpara sa isdang ito, yung mga iyon ay basura ng industriya. Boss Lin, bibilhin ko lahat ng isda sa pond mo. 2,000 pesos bawat kilo. Ito ay 10 beses ng presyo sa merkado. Magpapadala ako ng cold chain truck ngayon din.
Huwag kang magbenta, umalis ka na. Lin Chen, huwag kang maging bastos sa akin. Nag-aalok ako ng 2,000 bawat kilo. Sapat na para kumita ka ng malaki. Bakit hindi ka magbebenta? Bakit? Kasi ang tubig na ito ay akin. Isa, longlong cake fish. Henshin fish 263 2. Wailong fish. Henshin fish 263. Bakit? Kasi ang tubig na ito ay akin. Ang Henshin fish 263 ay akin din. Hindi ba naiintindihan ni Miss Tang ang tao? Ito ang tinatawag kong itim na lungsod. Hindi ito ang pamilihan ng mga isda. Gusto mong kainin ang aking isda. Magbayad ka ng 1,000 piso kada oras. Dala mo na ang sarili mong pamingwit, pumunta ka sa tabi ng pond at hulihin mo isa-isa. Isang magandang Blue Dragon Black Pit. Si Lin Chen, tama ba? Ako si Tang Yuxin, hindi ako naniniwala sa swerte ngayon. Sige, ayaw mong magbenta, di ba? Ako na ang magbubuhat. Tingnan natin kung gaano kayamanan ang isdang ito. Ipapakita ko sa'yo. Hindi lang ako maghuhuli ngayon. Ng lahat ng isda sa iyong lawa. Gusto ko pang pakiusapan ka na bilhin mo ako. Ay! Tulong, bakit ang lakas ng isdang ito? Huwag mong pilitin, miss. Gamitin mo ang iyong balakang para makuha ito. Hahaha. Bakit siya, na malinaw namang isdang patay na nagkakahalaga ng 200 pesos kada basket? Bakit sobrang lakas ng hatak? Bakit ang laman ay naging napaka-espesyal na delicacy? Ito ay talagang hindi siyentipiko. Tama ka, bro, baka may problema sa tubig niya. Kahapon, nakita ko siyang mag-isa. Nakatayo sa tabi ng lawa. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Tama, tubig nga yon. Hindi nakapagtataka na hindi siya natulog kahapon. Siguradong may ginawa siya sa tubig. Na may kakaibang gene na nutrient. Na nagdulot ng pagbabago sa mga isdang malapit ng mamatay. Lin Chen, Lin Chen. Hindi mo naisip na. Makikita ko ang iyong lihim, di ba? Basta't makuha ko ang tubig sa iyong lawa. Ang iyong punong kayamanan ay akin na. Kunin mo ng todo. Ilabas mo ang lahat ng kanyang mahiwagang tubig sa aking iinalawa. Kapag nakuha ko na ang tubig na ito, bukas makakabawi na ako, haha. Tatang Li. Kaninang madaling araw, bumili ako sayo ng mga mabilis na lumalaking patay na isdang tilapia at karpa. Gawin mo ito ayon sa ganoong estilo, 2,000 kilo ngayon na. Naku, parang may kababalaghan ngayon. Bakit kayo mga malalaking boss? Ayaw niyong kunin ang mamahaling seafood. Bumibili ng mamahaling bulok na isda na malapit ng mamatay. Nagawa na. Talagang nagawa na. Itong mahiwagang tubig ay ang aking punong kahoy ng yaman. Bukas, ipapaalam ko sa lahat ang tungkol sa punong kahoy ng yaman. Si Wang Qiangqiang ang tunay na hari sa mundo ng pangingisda sa Donghai. Ang galing ni Brother Qiang. Yung si Lin Chen, isang inutil. Akala ko makakaahon ako. Ngunit sa katunayan, ikaw lang ang nagiging damit ng kasal para kay Kuya Qiang. Agad na mag-imprenta ng 10,000 imbitasyon. Bukas ng tanghali, 12:00. Magkakaroon ng marangyang handaan ng isda. Imbitado ang lahat ng kilalang negosyante sa lungsod ng Donghai. At pati na rin ang mga mangingisdang naapi kanina sa Lin Chen. Doon. Sabihin mo sa kanila. Kay Lin Chen, 1,000 piso kada oras. At maghuhuli pa siya ng sarili. Dito, pareho lang na Diyos na isda. Libre ang kain sa buong lugar. Kainin mo ng gaano karami, libre ang sobra. Gusto kong mapahiya si Lin Chen, ang mahirap na tao, na wala pang isang customer. Natuklasan na ang Diyos na antas na lihim na tubig ng banal na bukal ay malawakang inililipat mula sa nakapirming lugar. Pagkatapos magbukas ng teritoryo ang lihim na tubig ng banal na bukal, ang tubig ay magiging sa loob ng 24 na oras, magiging napakalakas na mabahong kemikal na lason. Ang mga isda ay magiging mapanganib na nakamamatay na nabubulok na karne. Magpatuloy lang sa pagnanakaw, huwag mag-alala. Wang Qiang, akala mo ba ang ninakaw mo ay isang punong pera? Ang ninakaw mo ay isang nuclear na bomba na malapit ng sumabog. Ang paggaling na handog bukas. Sana'y maganda ang inyong gana. Mga ginagalang na bisita. Alam ng lahat. Yung kapitbahay na si Lin Chen. Nagbebenta ng sirang isda ng 1,000 piso kada oras. At may mga panuntunang pahirap. Para bang dinadaya niya ang mga narito na parang mga unggoy. Mga katangian na niloko si Huang Ziliang ng lahat ng lihim. Pareho na akong nagbago ng mahiwagang isda. Pareho rin ang pamumuno. Libreng lahat dito. Kumain kayo ng masagana. Nga, mga boss, ang hirap ng manghuli ng isda sa putik. Hindi ito bagay sa inyong katayuan. O di kaya'y si Kuya Qiang natin. Hoy, Lin Chen. Yung katabing si Wang. Tiyak na ninakaw ang tubig mo. Ngayon, kinuha na ang lahat ng bisita mo. Nakatayo ka lang dito. Bobo ka ba? Bakit nagmamadali si Miss Tang?
Malapit na ang magandang palabas, 24 oras bago mawala ng bisa ang espiritu ng tubig. Mayroon pang 3 minuto. Ihain na. Nandito na ang oras upang masaksihan ang himala ng masarap na pagkain, pakibuksan ang takip. Tikman ang mga pambihirang delikasi na lampas pa sa Michelin 3 stars. Yuh! Anong klaseng lasa ito? Tulong, may lason ang hangin. Hindi ito possible. Aking ginamit ang banal na tubig mula kay Lin Chen. Aking pinanood na magbago ang mga isda. Bakit naging amoy puwing na karne? QJ, hindi mo ba sinabing ang pinakamayamang tao sa buong lungsod ay lalapit sa atin? Bakit naging ganito na? Wang Qiang, tinatawag mo bang ito na Diyos na buong isda na handa? Para kang naglalagay ng lason sa amin. Zhao Zhen, mag-uulat ako sa pulis, gusto kong makulong ka, Wang Qiang. Agad akong magsasampa ng kaso laban kay Wang Qiang sa Longting Base. Gusto kong humingi ng 100 milyong piso. Wang Qiang, ikaw ay inakusahan ng malubhang krimen sa kaligtasan ng pagkain. Muli kang arestuhin. Lahat ng iyong ari-arian ay magiging freeze. Maghanda ka sa isang napakalaking demanda na nagkakahalaga ng bilyon. Dalhin mo ako. Hindi. Lin Chen, ikaw ito. Ikaw ang nagloko sa akin. Iyan ang tubig mo. Wang Qiang, salamat sa pagtulong mong alisin yung mga basura na malapit ng masira. Masaya ka ba sa lasa ng buong isdang handog? Lin Chen, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagkanulo. Pinilit ako ni Wang Qiang. Pakiusap sa ngalan ng 3 taon nating relasyon. Tulungan mo ako. Ayokong mangutang. Ayokong makulong. Bu Lin Chen. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Hoy Lin Chen. Tumigil ka na sa pagpapakitang astig. Tulungan mo naman ako. Maluluto na ang isda. Ginoot binibinitang. 1,000 piso kada oras. Hindi ako nag-aalok ng serbisyo ng pangingisda para sa iyo. Kung handa kang magbayad ng kaunting bayad sa gabay, matutulungan kitang matuto. Wow! Na-detect ang unang batch ng kita mula sa isang isdaang pond na lumampas sa 1 milyon. Nakakuha ng upgrade na gantimpala. Ultimate Dragon King Spirit Spring. Nakatanggap ng Green Upgrade Reward. Pinakamataas na batis ng espiritu. Libu-libong ektarya ng tubig. Mukhang hindi lang ang entablado ko dito. Ang maliit na 5 ektaryang itim na hukay. Sa 3 araw na ito ni Lin Chen, ang pinakamataas na restaurant sa ilalim ng grupo ng Tang. Dahil sa mga mutant na isda na inaalok mo dito, direktang tumaas ang kita ng 10 beses. Ngayon, pati ang mga pangunahing leader sa kabisera ay nag-uutos na kainin ang isda dito. Pero sobrang maliit ng pondong ito, 5 ektarya lang. Kahit araw-araw na isda, hindi pa rin kasya sangipin. May dala akong 200 milyong pondo. Gusto kong mag-invest sa'yo. Gugulin natin itong sirang lugar at gawing isang world-class na fishing resort at mountain villa. 2 bilyon, gusto mong bilhin ang aking lihim. Ginoong Tang. Masyado pang maliit ang iyong pananaw. 5 ektarya ay talagang masyadong maliit. Ang nais kong makuha ay siya. Nabaliw ka na sa Longwei Reservoir. Iyan ay isang buong 1,000,000 ektarya ng ligaw na malalim na reservoir. Inusisa ko ang mga datos doon. Ang dam na iyon ay inabandona ng buong 1,000 taon. Lalim ng tubig ay ilang metro. Napakakomplikado ng sitwasyon. Mas nakakatakot pa ay palaging may balita na may halimaw sa tubig na kumakain ng tao. May ilang tao na nagtangkang magtayo ng mga cage para sa isda roon. At isang gabi lang, yung steel wire mesh na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay napunit at winawasak ng mga bagay sa ilalim ng tubig. Hindi kayang hawakan ng iba. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ko kayang hawakan, Lin Chen. Water monster. Sa teritoryo ko, kahit pa na nakalibing sa ilalim ng tubig ang tunay na dragon, kailangan lang nitong sumunod at magpahinga ng maayos. Pumunta tayo at tingnan. Yuh! Naku, ang matandang demonyo sa ilalim ng tubig ay nagwawala na naman. Kakatanggap lang natin ng 100,000 na pondo mula sa bayan para sa tulong. Nang gabi, lahat ay nawasak na. Ang reservoir na ito ay isang sinumpang lugar. Sino mang lumapit, tiyak na malulugi. Kukunin ko na ang Dragon Tail Reservoir, Kapitan Lee. 50 taon ang kontrata. Babayad muna ako ng 3 milyong renta para sa 10 taon. Yung 30,000 na ito ay para sa personal kong bayad sa inyong baryo sa mga net cage. Batang ito, huwag mong gawing laro ang lola mo. Talaga bang may dambuhalang isda sa tubig na ito?
Hindi mo ba napapansin na parang noodles ang pagkagat ng malaking ito? Magkano ang ginastos mong ilagay dito? Hindi mo man lang nakitang may tubig na lumalabas. Lin Chen, kahit na gusto mong palawakin, huwag kang pumili ng ganitong delikadong lugar. Kapag may nangyaring masama, mawawasak ang iyong reputasyon. Nagsimula ang sistema ng super level na radar. Tapos na ang pag-scan. Sa distansyang 200 metro sa harap. May lalim na 40 metro. Natagpuan ang higanteng pinagmumulan ng init. 180 libra ng higanteng itim na isda. Ito ay talagang parang isang prehistorikong halimaw sa mga isdang tubig tabang. Hindi nakapagtataka na kayang punitin ang bakal na lambat. Lin Chen, nababaliw ka na. Gusto mong gamitin ang panggatong na ito para manghuli ng halimaw sa tubig. Hindi mo nga kayang hilahin ang 5 libra na isdang damo. Punong bayan, Yenye. Tang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng isang laban sa 10. Kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hari ng tubig na ito. Umiiyak. Narito na, ang nakakatakot na halimaw ay nandito na. Bata, tumakbo ka na. Tumulong ka sa akin. Ito ba ang lakas na kayang taglayin ng tao? Pero ito ang halimaw na kayang durugin ang mga bakal na kawad. Kahit isang kamay lang niya, napilitang niyang isara ito ng mahigpit. Lumabas ka na at harapin ang araw, malaking halimaw. Diyos ng tubig, tunay ngang nagpakita ka. Batang lalaki, ikaw ba ay Diyos na bumaba mula sa langit? Iligtas mo ang salot na ito. Ang lalaking ito ay sobrang lakas. Napakalakas na hindi mo maiwasang magpasakop. Mula ngayon, ang Longwei Reservoir ay papangalan ng Qinglong Ecological Sea. Ginoong Tang, tinanggap ko na ang iyong 200 milyon. Gagawa ako dito ng isang imperyo ng napakalaking bagay na magugustuhan ng lahat ng mayayamang tao sa buong mundo. Hanggang umaga ng 8:00 si Lin Chen, ang aming pinakamataas na fishing spot para sa susunod na 3 taon, ay naubos na ng mga mayayamang tao sa buong mundo. Pati na ang mga prinsipe ng langis sa gitnang silangan, ay nag-alok ng presyo na $1 milyong kada araw, para makapag-rent dito at makapanghuli ng isang halimaw sa tubig. Inaasahan na ito. Ang ultimate na bukal ay nilinis ang libu-libong ektarya ng tubig na ito. Mas direktang na-trigger nito ang mga genes ng mga isdang matanda sa reservoir na ito. Ang kasalukuyang ekologikal na dagat ng Qinglong ay ang nag-isang lugar sa buong mundo, na may buhay na sinaunang dambuhalang hayop. Naging espiritu na ako. Ngayon, ang mga mangingisda sa buong mundo ay itinuturing itong pinakahuling paniniwala. Sabi nila, hindi pa raw sila nakapaghuli sa ekologikal na dagat ng Qinglong. Ang mga higanteng bagay ay hindi maituturing na tunay na mangingisda. Ang aming restaurant ay puno na ng reservation hanggang sa katapusan ng susunod na taon. Isang karaniwang bahagi. Ang steamed gent green fish fillet ay umabot na sa 1,000,000. Ito ang bahagi ng championship. Si Boss Lee ay hindi matatawaran. Siya ang pinakamalaking hunter sa buong mundo. Yung buong custom na titanium alloy na pamingwit niya, nagkakahalaga ng 2 milyong renminbi. Ikaw yung batang tinatawag na Lin Chen. Narinig ko na may freshwater monster daw dito. Para kang pinakabaliw na biro sa buong siglo. Nakakatawa talaga ang mga paraan mo. Paano pwedeng merong ganito sa freshwater? Na makakatali sa pating na ganito kalakas ang linya. Ngayon, ako si Arthur, sa harap ng buong mundo, ay sisirain ang iyong ganap na panlilinlang. Sisirain mo ako. Sa pamamagitan ng hawak mong makulay na panggatong. Masyado kang mayabang, ang gamit kong ito ay kayang humila ng 1 toneladang malaking pating mula sa karagatang Pasipiko, bata. Tama bang tumaya ka? Kung hindi ko mahuli ang sinasabi mong halimaw sa tubig ngayon, bibigyan kita ng $1 milyong. Kung mahuli ko ito, at patunayan na ito ay karaniwang isda, kailangan mong humingi ng tawad sa akin sa harap ng buong mundo. Aminin mo na ang iyong tinatawag na mga alamat ng Black Pit ay isang panlilinlang. Mabaliw. Pareho pa rin ang mga patakaran. 1 oras, $100,000. Walang pananagutan sa mga naputol na linya. Nahila ng isda at nalunod. Hindi lang ako mawawala ng pera. Sasampahan pa kita ng kaso dahil sa polusyon sa aking tubig. Kung may lakas ng loob, magbayad ka. Kung wala, umuwi ka na lang at uminom ng gatas. Bigyan mo ako ng 1 oras. Pupunta na ako para hulihin ang iyong reservoir.
Maghintay kayo mga kaibigan. Sa loob ng 1-0 minuto, ang kasinungalingan ng batang Chino na ito ay ganap na mabubulgar. Ding, babala ng Giant Object Radar. Ding, babala ng Giant Object Radar 100-180-60-60-7080. Nakatukoy ng isang ancestral giant na layunin sa lalim na 60 metro 115-07080. Tinatayang timbang 350 pounds. Mapanganib na antas, pagbagsak ng dike, pagkawasak ng lupa. Ay! Anong nangyari? Tulong, Diyos ko. Ano ba talaga ang hayop na ito, ang lutang? Hinahatak nito ang bangka ko. Ay! 2,073 punong tangke ng hangin. Diyos ko, nakita ko ba na hindi isda na humahaba ang bangka, 30 hangin sa dagat, kababaihan, 300,122, kabalastugan, nagsusumbong ang Dragon Man. Nagdadagdag ako ng babae. 0 sobra ang libog, hindi yon, bagong paghahanap, Dragon Man, mahalaga. Malaki ang isda, ang dugo ko, babae. Sa tabi, nagagamit ang tamang isda, malaking isda, nagdadagdag ako ng babae, nagsusumbong ang Dragon Man. Nagsusumbong ang Dragon Man. Nagdadagdag ako ng babae. Walang gulo si Boslin, talagang may kalidad ang silangan, walang problema, patay na, nagsusumbong ang Dragon Man. Ay! Lumapit ka rito. Ay! Diyos ng silangan. Ito ay tiyak na Diyos ng silangan. Natalo ako, talagang natalo ako. Lin Chen, nagawa mo ito. Hindi mo lang binasag ang mukha ng lahat ng mga nagdududa, kundi nakalikha ka pa ng isang imperyo na pinapangarap ng lahat ng mangingisda. Na isang banal na lugar na nais nilang sambahin buong buhay nila. Sa mundong ito, walang tunay na mataas o mababa, maganda o pangit. May mga tao na nagbabayad ng 2,000 piso para saktan ang iba. Akala nila mabibili nila ang dangal ng isang tao. Pero sa huli, nauwi lang sila sa pagkasira dahil sa kanilang kasakiman. Hanggang nandito pa ang tubig na ito. Basta't hawak ko pa ang aking pamingwit. Magiging kaya kong panatilihin ang kalinisan at patakaran ng pangingisda. Ng bawat isa. Susunod, ipapakalat pa namin ang Kinglong Eco Marine sa buong bansa. Sa buong mundo. Para malaman ng lahat na ang mga freshwater fish ng China ay maaari ring maging mga pangunahing delicacy. Basta't magkasama tayo. Walang bagay na hindi natin kayang gawin.